Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para lagi kayong una sa mga nakakakilabot na kwentong hatid ko sa inyo tuwing mag-u-upload ako ng bagong video. Ngayon, sumama kayo sa akin sa isang laro na hindi lang basta nagpapabilis ng tibok ng puso, kundi nagdudulot din ng kasawian sa mga naglalaro. Maghanda sa isang kwentong magpapatanong sa inyo hanggang saan aabot ang bangungot ng aswang Ekse at ano ang kapalarang naghihintay kay Adrian at Mika sa paglikha ng laro na ito. Sa gitna ng kagalakan ng pagtatapos, ang mga estudyante ng pamantasan ng Pilipinas ay naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, suot ang kanilang togang itim. Kasama sa kanila sina Adrian at Mika, ang kanilang mga ngiti sumasalamin sa pag-asa at pangarap na kanilang bitbit. Sa isang kapihan na hindi kalayuan sa universidad, abala ang dalawa sa pagpaplano ng isang bagay na magbabago ng kanilang kinabukasan. Napapalibutan sila ng mga papel at laptop habang masigasig na nag-uusap tungkol sa konsepto ng isang horror video game na kanilang pinapangarap. Isipin mo, Mika, isang laro na magpaparamdam sa mga manlalaro ng tunay na takot, sambit ni Adrian, ang kanyang mga matay nagliliwanag sa excitement. Kailangan nating gawin itong kakaiba, Adrian. Hindi lang basta horror game, kundi isang karanasan na hindi nila malilimutan, tugon ni Mika habang inaayos ang kanyang salamin. Nang ipakilala nila ang kanilang ideya kay G. Valdez sa isang maliit na opisina, agad itong nakakuha ng kanyang atensyon. Kilala sa pagtuklas ng mga makabagong teknolohiya, si G. Valdez ay tila nasilaya ng kinang ng isang natatanging hiyas sa ideya ng dalawa. May potensyal ito. Simulan natin agad, ani G. Valdez na may ngiting nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Sa loob ng modernong opisina ng independenteng kumpanya ni G. Valdez, napaligiran sina Adrian at Mika ng mga pinakabagong kagamitan sa teknolohiya. Dito nila sinimulan ang kanilang trabaho sa pagbuo ng laro. Ang kanilang mga puso'y puno ng sigasig at determinasyon. Habang lumalalim ang gabi, ang unang bersyon ng Aswang .x ay ipinakita sa isang madilim na silid na may mga kumikislap na monitor. Ang demonyo sa loob ng laro ay tila buhay na buhay. Gumagalaw ng may kakaibang likas na kilos sa isang nakakakilabot na kapaligiran. Nakaupo si Adrian sa isang 4D gaming chair. Ang mga sensor ay nakakabit sa kanyang katawan. Pinagmamasdan ni Mika ang bawat reaksyon ni Adrian na tila isang siyentipiko na nagsusuri ng isang mahalagang eksperimento. Tingnan mo, Mika, ramdam ko talaga ang takot. Parang totoo ang lahat. Bulalas ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pagkamangha. Kamangha-mangha, tugon ni Mika, ang kanyang mga matay nakatutok sa mga graph at data na nagpapakita ng tugon ni Adrian sa laro. Sa isang pagpupulong kasama ang buong koponan ng pagdevelop, ipinaliwanag ni Adrian kung paano ang mga sensory cues at environmental simulators ng 4D gaming chair ay lumikha ng isang antas ng karanasan sa horror gaming na hindi pa nararanasan ng sinuman. Ang laro ay hindi lang basta nagpapakita ng takot, ito rin ay tumutugon at nagbabago base sa reaksyon ng manlalaro, paliwanag ni Adrian habang ang koponan ay nakikinig ng may paghanga.
Isang gabi, nag-overtime si Adrian, nag-iisa sa opisina. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa laro. Hindi niya napansin na unti-unti nang kumukupas ang ilaw at bumababa ang temperatura sa silid. Para bang ang laro ay unti-unti nang kumakawala sa hangganan ng screen at pumapasok sa kanyang realidad. Sa pagtatapos ng gabing iyon, ang hindi maipaliwanag na karanasan ni Adrian ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na tanong. Ano ang mangyayari kung ang laro ay hindi na lamang isang laro? Isang tanong na magbubukas sa susunod na yugto ng kanilang bangungot. Sa isang maluwang na silid na puno ng mga monitor at kable, nakaupo ang mga beta testers na nakatutok sa kanilang mga screen. Ang ilan sa kanila ay biglang napapalingon, ang iba'y napapakrus sa dibdib. May kakaibang lamig na dumadampi sa kanilang balat at mga bulong na tila nanggagaling sa kawalan na wala sa anumang bahaging programming ng aswang ekse. Ang mga sensasyong ito ay hindi lamang basta epekto ng laro, kundi tila may sariling buhay na hindi may paliwanag ng siyensiya. Samantala, si G. Valdez sa kanyang maayos na sweet at kalmadong aura ay humaharap sa mga kamera at mikropono ng media. Ang kanyang mga salita ay puno ng katiyakan, ngunit sa likod ng eksena ang mga bulong-bulungan at haka-haka tungkol sa aswang.exe ay lalong lumalakas. Ang mga kwento ng kakaibang pangyayari ay nagbibigay ng mas malalim na misteryo sa laro na tila ba'y may nakatagong katotohanan na naghihintay lamang na mabunyag. Sa isang pagpupulong na mabigat ang hangin, magkakaharap ang kupunan, ang kanilang mga mukha ay salamin ng pag-aalala. Pinag-uusapan nila ang mga kakaibang ulat mula sa mga testers at ang lumalaking ingay sa social media. Ang bawat pagpikit ng kanilang mga mata ay tila nagdadala ng mga imahe ng laro na hindi nila matanggal sa kanilang isipan. Ano nga ba ang nangyayari sa aswang.exe at paano nila ito haharapin? Habang lumalalim ang gabi, isang tensyonadong pagpupulong ang nagaganap sa opisina. Si John, ang batang beta tester na may takot sa kanyang mga mata, ay ipinakita ang mga hindi maipaliwanag na marka sa kanyang katawan. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno ng determinasyon habang binalaan niya ang koponan ng kanyang planong magsampa ng kaso. Ang bawat salita ay tila isang patak ng tinta na nag-iiwan ng mansa sa proyektong kanilang pinaghirapan. Sa isang silid na puno ng mga dokumento at mga screenshot ng laro, nagtipon sina Adrian at Mika kasama ang kanilang koponan. Ang kanilang mga mata ay seryoso at puno ng pagpapasya habang sila ay nagpaplano ng masusing pagsusuri sa aswang.exe. Ang hangin sa silid ay tila naging mas mabigat at ang bawat isa ay ramdam ang bigat ng responsibilidad na kanilang kinakaharap. Nang sumapit ang gabi, ang koponan ay naglaro ng aswang.exe sa isang atmosferang puno ng kaba. Isa-isa nilang nararanasan ang mga kakaibang pisikal na sensasyon. Isang hangin na humihihip sa kanilang batok, mga anino na tila gumagalaw sa sulok ng kanilang mga mata at mga tunog na hindi dapat naririnig sa isang laro. Ang bawat pangyayari ay nagpapalakas sa kanilang pangamba na para bang ang laro ay hindi lamang isang produkto ng teknolohiya, kundi isang nilalang na may sariling isip at kakayahang magdulot ng takot na higit pa sa inaasahan. Ang mga kaganapan ng gabing iyon ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang aswang.exe ay hindi na lamang isang laro.
ito ay naging isang pintuan sa isang dimensyong puno ng kadiliman. At ang susunod na hakbang ng koponan ay maaaring magdulot ng mas malalim pang panganib. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang malamlam na liwanag mula sa monitor ng aswang.exe ang nagbibigay ilaw sa silid kung saan nagtipon-tipon ang koponan. Ang bawat isa'y may bakas ng takot at pag-aalala sa kanilang mga mata, ngunit nagkakaisa sila sa isang desisyon. Kailangan ng wakasan ang laro upang matapos na rin ang mga kakaibang pangyayaring kanilang nararanasan. Kailangan na nating tapusin to, sambit ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Si Mika, ang kanyang mga matay nagliliyab sa tapang, ay nag-angat ng kamay at nagboluntaryo. Ako na, ako ang huling maglalaro ng aswang.exe. Ang iba pang kasama ay napalunok. Nagpapalitan ng mga sulyap na puno ng pag-aalala habang siya'y umupo sa harap ng monitor. Nagsimula ang laro at ang katahimikan ay biglang napalitan ng isang malakas na ugong ng hangin. Ang mga papel na nakakalat sa paligid ay nagliparan at ang mga sensor ay tila nabaliw sa pagtugon sa hindi maipaliwanag na enerhiya sa loob ng silid. Walang ano-ano'y tila may hindi nakikitang kamay na sumakal kay Mika. Siya'y nagpupumiglas, ang kanyang mukha ay namumutla at sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig, wala ng buhay. Ang koponan sa kanilang pagkabigla at takot ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita, habang ang realidad ng trahedyang kanilang nasaksihan ay unti-unting lumulukob sa kanila. Ang silid na minsang puno ng pangarap at ambisyon ay naging saksi sa isang bangungot na hindi na mabubura sa kanilang alaala. Ano ang magiging kapalaran ng koponan matapos ang trahedyang ito? Sa isang opisina na ngayoy tahimik at puno ng mga palatandaan ng isang proyektong biglang natapos, si Adrian ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha'y bakas ang pagod at pighati at ang bawat pagtiklop ng damit, bawat paglalagay ng gamit sa kahon ay tila mabigat na hakbang palayo sa isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa loob ng isang bus na puno ng mga pasaherong abala sa kanilang mga kwentuhan, si Adrian ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga matay walang buhay. Ang kanyang isipan ay abala sa mga alaalang pilit niyang tinatanggal, ngunit ayaw siyang lubayan. Ang bawat tawa at usapan sa loob ng bus ay tila malayong ingay na hindi na niya maabot. Sa kanyang bagong apartment isang gabi, si Adrian ay biglang nagising mula sa isang bangungot na tila totoo. Ang kanyang hininga ay mabilis at ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis. Ang dilim ng kanyang silid ay tila buhay. Ang mga anino'y kumikilos na parang may sariling isip. Sa gitna ng kanyang paghingal, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Tapos na nga ba talaga ang laro o ito'y simula pa lamang ng isang bangungot na walang katapusan? Mga tagapakinig, sa bawat paglikha may kaakibat na responsibilidad. Huwag nating kalimutan, ang teknolohiya'y may hangganan at ang lagpasan ito'y maaaring magbukas ng pintuan sa hindi inaasahang kasawian. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Kung nais ninyong maging una sa mga nakakakilabot na kwento, pindutin ang like at subscribe. Sumali sa aming komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at huwag palampasin ang bawat upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan sa susunod na pagtulog mo, baka hindi ka na magising sa bangungot ng aswang.exe.
Kaya't magkita-kita tayo sa susunod na yugto ng ating nakakapanginig ng laman na mga kwento. Mag-ingat at huwag hayaang ang laro ay maging iyong katotohanan.